Oh, anong nangyari sa'yo? Mahabang buntong hininga ang pinakawalan ko nang makitang pumasok sa opisina si Mira. Nag-aalala itong lumapit sa akin at hinawakan ako sa baba para ipaharap sa kanya ang aking mukha. What happened to your face? Who did this to you? Inis na tinabig ko ang kamay niya. Saan ka ba nagpunta, ha? Kanina pa kita hinahanap. Galing ako sa friends ko, nagbonding kami. Bakit ba? Anong nangyari? That old man did this to me. Nalaman na niya ang ginawa ni Karel. Halos ipabugbog ako sa mga tao niya. Hinawakan ko ang baba ko at marahan itong hinaplos. Mabuti na lang at hindi nalaman ng mga magulang ni Karel ang nangyari kung hindi ay tutuluyan talaga ako ng buwiset na matandang yun. Kawawa naman ang babe ko, and that woman, hindi man lang sumama na makipagkita kay Junicio. Akala tuloy ng matanda, pinapahirapan ko siya. See, this is what I'm telling you, may plano ang Karel na yan. Kilala ko na siya, akala mo. Mahinhin, pero nasa loob talaga ang kulo, sisiraan ka niya sa lolo mo. Kailangan mo nang itapon ang babaeng yan. Napahilot ako sa sentido ko, you know I can't easily do that. Bakit? Nang dahil na naman sa lolo mo, nainis siyang lumapit at kumandang sa akin. Bakit ba kasi hindi na lang ako ang ipakilala mo sa lolo mo, babe, mas magugustuhan niya ako kaysa sa Karel na yan. Matalim ang mga matang tiningnan ko siya. Are you even thinking? Malawak ang impluwensya ng pamilya ni Karel. Maging ang pamilyang dinikitan nila, kilala ng marami, malaki ang pakinabang ng matandang iyon kay Karel. Ikaw, ano bang mayroon ka? Natahimik siya sa mga sinabi ko. I know Elle offended her, which I didn't intend to do. Pero masyado nang masakit ang ulo ko, wala akong oras para sa kartihan niya, walang imik na umalis si Mira sa kandungan ko at lumabas ng opisina ko na nagdadabog. I was guilty for telling her those things, but I chose to let her be. Buong araw kong binuhos ang atensyon ko sa trabaho. Baka kapag nagkaroon ng kahit malit na kapalpakan dito, magkaroon na ng dahilan ang Junisyong yun na palayasin ako. I need to do my job. Pagdating ng dapit hapon, bumalik si Mita na nakabusangot ang mukha. Hindi ka pa ba uuwi? Ayoko. Nagsalubong lalo ang mga kilay niya. At bakit? I don't want to deal with her drama. Her, you mean, Karel? Hindi ako tumugon, pero alam kong naintindihan na niya ang ibig sabihin ng pagtahimik ko at nakuha na niya ang sagot na kailangan niya. Her, she laughed while shaking her head. Kanina mo pa siya iniisip? I lazily put down the papers I was holding. Will you quit it, Mira? Masyado na akong maraming iniintindi. She bit her lower lip furiously. Fine, dito tayo matulog, o sa hotel, let's have fun, marami akong gagawin. Bigla siyang natigilan bago marahas na nagbuga ng hangin, tumili ito at saka hinampas sa table ko ang iniingatan niyang bag na mula sa isang sikat na brand. Okay, uuwi na lang ako, gagawin kong miserable ang buhay ng asawa mo. Leave her alone, what did you say? Kapag sinubukan niyang nagpakamatay ulit, magagalit na naman sa akin si Junicio at baka tanggalan na ako ng mana, hayaan mo na siya. Matagal akong tinitigan ni Karel nang balingan ko ito ng paningin, mabilis itong umiwas ng mukha at walang palam na umalis. I shook my head and massaged my temple, bumalik sa isip ko ang sinabi ni Dionisio, oras na may nangyari uling masama kay Karel, itatakwil na niya ako at aalisan ng mana. Pagdating ng umaga, nagdesisyon akong umuwi na para makaligo at makaidlip sandali, kara-rating ko lang sa gate ng bahay pero kinakabahan na ako. Why am I even nervous? This is my house and I'm Monte Carlo. Wala sa niyetang lahi namin ang matakot, dahil siguro sa inis kaya ako nakakaramdam ng ganito. Inis sa pwedeng gawin ni Karel. Pagod ako at ayaw kong isipin ang kadramahan niya. Gusto kong matulog dahil buong gabi niyang binulabog apalapiteng isip ko, pagkapasok sa pinto, na ako sa hagdan nang bigla akong mainto sa paglalakad dahil sa narinig. Manang Panyang, malakas na sigaw na may kasamang malakas na pagtawa ang narinig ko na nagpatigil sa akin. Pagtingala ko, nakita ko si Karel, nakasuot ng puting bestida, nakalugay ang mahabang buhok, may malaking ngiti sa mukha at tumatawa na rinig sa buong paligid. Matagal akong natulala habang nakatitig sa nakangiti niyang mukha. Manang Panyang, hinahabol ako ni Kuting, malakas itong tumili at nang tuluyang makababa ay nilagpasan ako.
May ilang segundo akong napako sa kinatatayuan ko. Lumingon ako at sinundan siya ng tingin. Pumasok siya sa kusina. Nakasunod sa kanya ang maliit na kuting na kulay itim. What the hell is happening? Hindi niya ba ako nakita? Imposible, nasa harap niya lang ako kaya siguradong nakita niya ako. Pero bakit nilagpasan niya lang ako? What is she up to now? Noong isang araw lang, para siyang buhay na bangkay, naglalakad na parang zombie. Ngayon, napuno na ng halakhak niya ang buong bahay. Sinundan ko siya at pumasok sa kusina. Naabutan ko siya na pilit na nagtatago sa likuran ni Manang Panyang habang sinusubukan siyang lapitan ng kuting, nakangiti na siya at tumatawa habang nakikipaglaro. Anong nangyayari dito? Agad akong binalingan ni Manang Panyang, pero si Karel ay hindi man lang ako tinapunan ng tingin na para bang wala itong narinig, and that made me annoyed at her. Bakit parang hindi na ako nag-e-exist para sa kanya? Oh, sir, nandyan na pala kayo, may agahan na, ihahanda ko na lang. Lalapit sana ako pero bigla namang tumili si Karel na ikinatigil ko. Humigpit ang pagkakayakap nito kay Manang na parang ayaw na itong bitiwan. Nako, itong batang ito, kanina ka pa sumisigaw, baka mapaus ka niyan. Manang, si Kuting, gusto akong kalmutin. Manang, gusto akong kalmutin ni Kutin. Lalong nalukot ang mukha ko habang pinagmamasdan si Manang. Sumisigaw siya at panay reklamo pero malaki ang ngiti sa kanyang mukha. Na parang walang nangyari, na parang hindi nito sinubukang magpakamatay. Hay naku, itong mga ito, maupo ka na sa harap ng hapag, anak, ikaw rin, Kuting, halika, kain ka na. Karel stuck her tongue out before running towards the table. Sabik nitong kinuha ang kutsara at tinidor saka nakangiting tumingin kay Panyang na parang batang naghihintay ng pagkain. Lion, Kuting, kain ka, masarap yung cat food na yan. Sinadya ko pa sa palengke para sa iyo. Pagkatapos bigyan ng pagkain ang pusa, binalingan ako ni Manang Panyang. Sir, maupo na rin kayo. Lumapit ako sa lamesa at naupo sa katapat na upuan ni Karel. Pinagmasdan ko ito habang parang nananabik nitong hinintay ang pagkain. Nang bigyan ito ng makakain ni Manang, parang bata na nagsimula itong kumain. Kumuyam ang mga kamao ko sa inis. Tumayo ako at kumuha ng beer sa fridge, saka nilapitan si Manang. Anong ginagawa ng pasang yan dito? Tanong ko habang nakatingin kay Karel na sarap sa kinakain niya. Ah, nakita ko sa daan, sir. Sinundan ako hanggang dito. Itapon mo, ho? Sa gilid ng mga mata ko, nakita ko siyang tumingin sa akin. Ayaw kong may hayop sa pamamahay ko. Pero sir, sa tingin ko, nakakatulong ang pusa kay Karel. Hindi ko binigyan ng pansin si Manang. Uminom ako ng beer habang ang paningin ay naroon pa rin kay Karel. Alam mo ba, noong isang araw, bigla na lang nawala ng malay si Karel. Karel caught my attention with that, nilingan ko ito habang nakakunot ang noo. Hindi siya gumising ng isang buong araw, nasa trabaho ka at hindi umuwi kaya hindi mo alam, tumawag kami ng doktor. Wala naman daw problema sa kanya, sobrang stress lang kaya nawala ng malay, pagkatapos, paggising niya, parang ibang tao na siya. Anong ibig niyong sabihin parang ibang tao? Bumuntong hining na si Manang bago tiningnan si Karel. Sinundan ko rin ito ng paningin at natigilan nang makitang nasa ibabaw na ng lamesa ang pusa at sinusubuan niya. Lagi na siyang nakangiti, ayaw umalis sa tabi ko. Nang makita niya si Kuting, ayaw na niyang bitiwan, para siyang naging bata ulit. Binalingan ako ni Manang, ayaw kong makita ulit na nalulungkot si Karel. Nakakatakot, Rod Antel. Inubos ko ang laman ng Ken beer na hawak ko bago iyon itinapon. Umaarte lang yan, pero Rod Antel, hindi ba dapat, ipatawag ulit natin ang doktor, titingnan natin si Karel. Sabing umaarte lang yan, iniwan ko si Manang para bumalik sa inuupuan ko kanina. Mataman kong tiningnan si Karel pero ayaw man lang ako nitong balingan ng paningin. Kuting, mamaya, paliliguan kita, ha? Tapos maglalaro tayo sa labas. Halos magsalubong na ang mga kilay ko sa inis sa ginagawa niya. Sinasadya niya akong hindi pansinin at ipakita na parang wala siyang pakialam sa akin. Will you quit acting, Karel? Natatakot na ang mga tao sa bahay dahil sa iyo. Hindi pa rin siya tumugon at itinuon lang ang atensyon sa pagkain niya at sa pusa. Sa sobrang inis ay dinampot ko ang kuting sa maliit na katawan nito saka lumipat sa bintana.
Kuting, binuksan ko ang salaming bintana at saka hinagis ito palabas, nilinggan ko si Karel at nakita itong patakbong lumapit, bubuksan sana nito ang bintana pero mahigpit ko siyang hinawakan sa isang braso bagay na ikinadaing niya. Ano ba naman, Karel, ano bang drama yan at ginagalingan mo masyado, utos ba ito ni Dionisio, ha, o baka kasama sa plano mo? Nanlalaki ang mga mata nito habang nakatingin sa akin, puno ng takot ang buong mukha. Manang Panyang, tumingin ito kay Manang na parang humihingi ng tulong, lalong uminit ang ulo ko kaya dalawang braso na niya ang hinawakan ko. Sa akin ka tumingin kapag kinakausap kita, anong nangyayari dito? Narinig ko ang boses ni Mira, lumapit ito sa amin at hinawakan ako sa braso. Rodante, bitiwan mo nga ang babaeng yan, bitiwan mo si Karel. Nanlisak ang mga matang tiningnan ko si Mira. Itinulak naman ako ni Karel kaya nabitiwan ko ito, bigla siyang tumakbo papunta sa hagdan at mabilis na umakyat. Karel, come back here, susundan ko sana ito pero mabilis akong pinigilan ni Mira. Ano bang nangyayari sa'yo? Anong ginawa ni Karel at nagkakaganyan ka? I shouted angrily, hamarang sa harap ko si Mira. Sagutin mo ako, Rodante, inis na hinarap ko si Mira bago itinuro ang kwarto ni Karel. Layang babaeng yan, sigurado akong may plano yan. What do you mean? Kung noon, uhaw na uhaw siya sa attention ko at halos magmakaawa para lang pansinin ko. Ngayon, hindi niya ako magawang tingnan, para akong hangin, para akong ibang tao na hindi niya kilala, dinadaan-daanan niya lang, napakagaling umakto. Matagal siyang natahimik, lalagpasan ko na sana ito para puntahan si Karel sa kwarto nito pero bigla akong natigilan sa sinabi niya. Nagagalit ka dahil hindi ka pinansin ni Karel? Nagagalit ka dahil ayaw ka na niyang bigyan ng atensyon? What? Nagsalubong ang mga kilay ko. Nagagalit ka dahil ayaw na niya sa'yo. Wala na siyang pakialam sa'yo kaya mainit ang ulo mo. I slammed the door shut behind me after entering the room. Nilinggan ako ni Mira. Nakakross ang mga braso niya sa tapat ng dibdib at magkasalubong ang mga kilay niya. Admit it, no. What are you talking about? Ngumisi siya bagay na lalong ikinainit ng ulo ko. I know what she's thinking, she's always like this when it comes to Karel. Parehong-pareho kayo ni Norman, ganyan na ganyan siya noon nang magbago sa kanya si Denise. Baka naman ang susunod nito, ma-inlove ka na talaga sa asawa mo. I clenched my fists tighter. Shut up, Mira, don't get into my nerves. Nilagpasan ko siya at pabagsak na naupo sa gilid ng kama, sumunod siya sa akin at niyakap ako mula sa likuran. Aalis ako, salubong ang mga kilay na nilinggan ko siya. I didn't say anything, I just looked at her. I need money, nang aakit niyang hinawakan ang pisngi ko at hinalikan ako sa mga lobby. Magkano? 500,000 lang. Binuksan ko ang drawer sa tabi ng kama at kinuha ang checkbook mula sa loob. I gave her a check worth 1 million pesos. Wow, baby, ang laki nito. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang halagang nakasulat sa check, bigla niya akong niyakap at hinalikan sa pisngi. Thank you, babe, you won't ask kung saan ko gagamitin? No need, tumayo na ako at naghanda para pumasok na ng opisina. You're the best talaga, hon, but I'll tell you anyways. Mag-out of the country kami ng mga kaibigan ko, anak mayayaman ang mga yon, nakakahiya naman kung wala akong ambag. Tumango lang ako sa mga narinig, I'm still pissed about what she said, naghahanda na siya ng mga gamit niya at halata ang excitement sa kanyang mukha. No boys, I said that caught her attention, tumawa siya bago lumapit sa akin at ipinulupot ang mga braso sa leeg ko. Of course, baby, ikaw lang ang lalaki sa buhay ko. Napangiti ako, pero hindi ako ang unang lalaki sa buhay mo. She laughed again and shook her head. Pero ikaw ang huli, she teasingly stroked my shift and began kissing me. Unti-unti akong nadadala sa mga halik niya. Pero nang akmang huhuberan ko na ang suot niyang damit, bigla siyang umiwas at natatawang lumapit sa kanyang malita saka iyon hinila. I'm gonna be late on my flight. I'm sorry, darling, babawi na lang ako sa balik ko, ha? She blew me a kiss before rushing out of the room.
Iritadong tinapos ko ang pagdadamit bago lumabas ng kwarto. Palapit na ako sa pinto nang marinig ang dalawang boses na nag-uusap sa may hardin. Kunot ang noong lumapit ako roon. I honestly hate this part of the house, the garden with the pool. Sa tuwing nakikita ko ang pool na ito, naaalala ko ang ginawa ni Karel. Natigilan ako sa glass door na naghihiwalay sa malawak na receiving area at sa pool area. Sa gilid noon ay nandoon si Karel kasama ang mama niya. Wala akong pakialam sa kanila at binalak ko na sanang umalis. Pero bigla akong natigilan sa narinig. Magpasalamat ka na lang, tinanggap ka pa ng asawa mo matapos ng mga ginawa mo. Kahihiyan ka sa pamilyang ito. Karel, kailan mo ba kami bibigyan ng katahimikan ng isip? Mommy, galit pa rin sa amin ang mga Bermudez, itong pamilya na lang na ito ang tanging pag-asa natin. And look what you made. Mommy, hindi, sumilip ako sa labas at nakita ko ang naluluhang mukha ni Karel habang nakatingala sa mama niya. Pumunta lang ako dito para pagsabihan ka, and your daddy wants to make sure you're alright. Pero hindi niya pa rin kayang tingnan ka sa mukha, not after what you put us through, nakakahiya. Bigla itong umalis pagkatapos sabihin ang mga bagay na yun at naiwang mag-isa si Karel. I swallowed hard as I watched her almost lose her balance, her face turning pale. Alam kong inosente si Karel dahil kami ni Mira ang may kagagawan nun. Alam ko rin na ginusto ko ang lahat, Mira suggested it and I went to go on with the plan. But why do I feel so guilty? I turned my back and left. As soon as I entered my car, tinawagan ko ang kaibigan ko para maghanda ng boys' night out mamaya. Kailangan ko ng babaeng mapaglalabasan ng init ng katawan. Wala si Mira at hindi ko rin magagamit si Karel. Nang maalala ko muli si Karel at ang kanyang mukha kanina, hindi ko mapigil ang hindi makaramdam na naman ng guilt. Dahil sa pag-inarte niya, nagsisimula na akong maawa sa kanya, which I shouldn't feel for any woman. Hindi nila deserve kawan dahil pare-pareho silang manloloko. Malayo-layo na ako pero hindi ako mapakali. Ayaw pa rin mawala sa isip ko si Karel. I have this feeling like something is off. Nangangati ang mga kamay kong magpreno ng sasakyan at magmaneho pabalik sa bahay. Hell, I tried to ignore it. Pero habang mas tumatagal, lalong tumitindi ang uneasy feeling na nararamdaman ko. Karel, this is all your fault. Bigla akong nag-U-turn at mabilis na nagmaneho pabalik ng bahay. Sir, nabalik ho kayo? Tanong ng security guard nang makababa ako. Where's Manang? Tumigil ako sa harap ng guardhouse at tiningnan ng lalaking nakasuot ng uniform na pang-security. Kanina pa ho umalis. Bago kayo pumasok sa trabaho, nakaalis na si Manang Panyang para mamalengke. Walang kasama si Kerek, napakamot ito ng ulo. Wala ho, sir, nagmamadali akong pumasok sa loob nang marinig yun. I should be walking towards the stairs. Pero hindi ko alam kung bakit dinala ako ng mga paa ko sa pool area, at ganoon na lang ang gimbal na naramdaman ko nang makitang walang malay sa pool si Karel. Pakiramdam ko na wala ako sa sarili kanina, bigla ko na lang tinalon ang swimming pool at kinuha si Karel, nang maramdaman kong may pulso pa rin siya pero mahina na. I did CPR and tried to revive her. Sa buong buhay ko, I never felt so relieved the way I did when started coughing out a lot of water. Para akong baliw na sumisigaw at tinatawag ang mga tao ko para dalhin siya sa hospital. Ligtas na siya. Huwag ka nang mag-alala. Naramdaman ko ang kamay ni Manang sa balikat ko. I'm not worried. Mahina siyang tumawa. Pero buong magdamag ka nang nakaupo sa tabi ng kama niya. Sa sinabing yun ni Manon, para akong natauhan. What? Talaga bang buong gabi akong nakaupo lang dito at nakatitig sa natutulog na mukha ni Karel? Umuwi ka na muna at magpahinga. Ako na ang magbabantay kay Karel. Gusto kong umiling kay Manang. I wanted to stay to make sure she wouldn't do anything stupid when she wakes up. Pero ano ang rason ko? Baka isipin pa ni Karel na talagang nag-aalala ako kapag hindi pa ako umalis. Tumayo na ako pero bago tuluyang lumabas ng silid, muli kong pinagmasdan ang mukha ni Karel. Walang kulay ang mukha niyang yun. Kahit sa pagtulog, pakiramdam ko, dala-dala niya ang mga problema niya. Can I stay here? Hindi ko na malayang lumabas yun mula sa bibig ko. Tahimik lang si Karel kaya nilinggan ko ito. Nakangiti siya ng banayad kaya pakiramdam ko. Kailangan kong magpaliwanag sa kanya. Papatayin ako ni Dionisio kapag nalaman niya ang nangyari.
Bahagyang nalukot ang noo niya sa narinig. Gusto ko lang siguraduhin na hindi gagawa ng kalokohan si Karel paggising niya. Nagpakawala siya ng malalim na hangin. Sigurado ka ba? Hindi na ako sumagot pa. Nagbili na lang siya ng ilang bagay na gagawin kapag nagising si Karel. Nang maiwan akong mag-isa, muli kong tinitigan ang mukha niya. Mommy, natigilan ako ng magsalita ito. Mabilis akong tumayo. Karel, are you awake? Unti-unti siyang nagmulat ng mga mata, at ang unang nangyari ay ang pag-agos ng luha sa mga pisngi niya. She tried killing herself again, and after she regained consciousness, ang pagluha na naman ang unang bagay na ginawa niya. Hindi ka pa ba napapagod umiyak? Puro na lang pag-iyak ang ginagawa mo. Mula sa kisame ay bumaling siya sa akin, lalong nangilid ang luha sa mga pisngi niya. Bakit? She asked, almost like a whisper. What do you mean? Bakit mo pa ako niligtas? Matagal akong nawala ng imik, hindi ko rin alam. Dahil sa mana, I know for sure that wasn't the case. Hindi mana ang dahilan kung bakit bigla akong tumalon sa pool para iligtas siya kanina, kusa lang kumilos ang katawan ko. Kapag natuluyan ka, mawawalan din ako ng mana. Bumalik ako sa pagkakaupo, hindi na ako nag-abalang tumawag ng doktor. Seeing her asking this question, guess she's fine now. Matagal niya akong tinitigan, kung kanina, awa and guilt ang nararamdaman ko. Ngayon ay matinding pagkainis. Heto na naman siya, nagpapaawa, liyak na naman sa harap ko. You saved me because you won't get your inheritance if I die. Matagal kaming nagkatitigan matapos niyang itanong yun. I nodded my head without saying anything. When will you get it? Sa darating na kaarawan ni Dionisio, nagsalubong ang mga kilay ko nang ngumiti siya habang tumatango. Kapag nakuha mo na ang mana mo, pwede mo na ba akong hayaan? My brows furrowed. Hindi ko sigurado kung ano ang tinutumbok niya kahit ang totoo ay may hula na ako. Will you leave me alone and let me die in peace?